Magandang araw, Karine, at sa ating mga masugid na tagapakinig sa channel na ito. Ako nga po pala si Lucrecio, 61 taong gulang. Nakatira ako sa munisipalidad ng Santo Tomas, lalawigan ng Isabela. Ang kwentong aking ibabahagi ngayong araw ay masasabi kong isa sa mga malalagim na karanasan ko noong araw. Hindi alintana sa akin na simula pagkabata ay lapitin na ako ng kung ano-anong kababalaghan. Isa akong mananayaw noon at nagtuturo din ng sayaw sa aming bayan at hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Dinarayaw ako noon dahil sa galing at paraan ko ng pagtuturo. May mga pagkakataon din na ako mismo ang pumupunta sa mga malalayong lugar, makapagturo lang ng sayaw at kumita ng salapi mula rito. Hindi na ako nakapagtapos noon ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng susuporta sa akin. Hindi ko na nakilala ang aking mga magulang at tanging lola ko lamang ang nagpalaki sa akin na maaga ring pumanaw noong ako'y nasa 5 baitang pa lang sa elementarya. Dahil dito, kaya namulat ako sa hirap ng buhay at magbanat ng buto sa murang edad upang tustusan ang sarili kong pangangailangan. Awa ng Diyos, dahil nahanap ko ang aking sarili sa pagtuturo ng sayaw at ito ang bumuhay sa akin hanggang sa ako'y nagkapamilya na. Taong 1993 ng mga panahong yun, at ako'y nasa 21 taong gulang na nang mapadpad ako 10 ng 2 kong kaibigan sa isang kritikal at liblib na lugar sa aming probinsya. Ilang baryo ang agwat mula sa amin. 1 buwan na lang ay magaganap ang pista sa baryong ito at kabilang sa aktibidad na magaganap ay ang patimpalak sa pagtatanghal ng sayaw. Mabuti na lamang at may nagrekomenda sa akin na magturo ng sayaw dito. At masasabi ko noon na sapat-sapat na ang aking kikitain. 30 estudyante sa elementarya ang aking tuturuan, kaya nagsama rin ako ng 2 kong assistant dahil hindi ko kakayanin yon ng mag-isa. Kasama ko ng mga panahong yon si Antonio at AJ na hindi nalalayo ang edad sa akin at kapwa ko nagtuturo din ng sayaw. 1 buwan din tayo sa San Macario, pare. Siguraduhin mo na wala ka nakalimutang gamit sa dala mo, ha? Dahil mapapalaban tayo ron. Oo naman, pare. Buti na lang din pinayagan ako ni Tatang dahil wala namang klase. Tsaka mainam na rin may pagkakitaan kaysa naman nakatambay lang ako dito sa bahay. Una kong sinundo si Antonio. Nanadatnan ko sa bahay nilang nakabihis na, karga-karga ang kanyang mga gamit, Karine. Maging ako ay handang-handa na rin sa dami kong dala. Sunod na pinuntahan namin si AJ na ipapaalam ko pa sa kanyang mga magulang. Pagkarating ko sa kanilang tahanan, ay bumungad sa akin ang nanay niyang hindi ko maipinta ang itsura ng mukha. Animoy galit na malungkot. Ang tatay naman niya'y nasilayan kong nakatunghay lamang sa gilid habang nakahiga sa butakang yari sa kawayan. Payat ito at tingin ko'y hindi na nakakalakad dahil minsang naikwento na rin sa akin ni AJ na may sakit ito. Gaya kay Antonio ay nakahanda na rin si AJ nang maabutan namin. Mamang, Tatang, nariyan na sila. Nga pala, si Lucrecio ang nagtawag sa akin sa pupuntahan naming racket. Siya naman po si Antonio. Nakilala ko sila sa pagsasaya mula sa iba't ibang patimpalak na nasalihan ko. Nagmano ako sa kanyang mga magulang, maging si Antonio. Pansin ko ang kakaibang titig sa amin ng nanay niya, mula ulo hanggang paa, na alam kong nahalata rin ni Antonio. Katunayan niyan ay noon ko palang nakaharap ang kanyang mga magulang dahil ilang buwan pa lang naman nang makilala ko siya.
Di gaya kay Antonio na matagal ko na talagang kilala dahil kababata ko, Karine. Ay, siguraduhin yung trabaho ang sadya nyo sa pupuntahan nyo ang baryo, ha? Malaman lamang ko lang talaga na gumawa kayo ng kabulastugan sa San Macario. Mananagot kayong tatlo sa akin, ha? Lalo ka na. Tumingin sa akin sa Aling Elena na umaarko pa ang kilay. Di ko akalain na walang preno pala ang bibig nito. Nako, Mang, huwag kang mag-alala sa amin. Tsaka kilala mo ako. Hindi ako pupunta sa isang lugar nang walang mapapala. Isa pa'y, alam at ramdam kong nahirapan na po kayo sa pantustos sa pag-aaral ko. Malaking tulong na rin po siguro yung kikitain ko dun eh. Bakasyon pa naman. At hindi po ko gagawa ng kahit anong kalokohan doon. Pangako. Aba, siguraduhin mo lang. Malaki ka na, AJ. Ayaw ko mabalitaan na kung ano-ano ang sasadyain nyo ron. Kung magkagayon naman na magsisinungaling ka, huwag ka nang uuwi dito sa bahay, ah. Tandaan mo yan. Sinagi pa ni AJ ang braso nito sa braso ko nang marinig ang tono ng pagpayag ng kanyang mamang. Kinalabit niya ako sa likod, hudyat na oras na upang ako naman ang magsalita, upang formal na ipaalam siya. Oho, auntie. Hindi ho siya nagsisinungaling. Pagtuturo ho ng sayaw ang sasadyain namin. At 1 buwan lang naman ho kaming mamamalagi roon hanggang sa matapos ang pagtatanghal sa pista. Kailangan po kasi namin doon na lang din muna mamalagi upang makatipid po ng pamasahe. Tama po yun. May nakausap na po kaming isang guro sa paaralan na aming pagtuturuan ng sayaw. At pumayag naman po siyang sa bahay nila kami patuluyin hanggang sa matapos po ang pista. Nakikinig lamang si Aling Elena sa sunod-sunod naming paliwanag. Ilang saglit lang ay mapapansin ang paghugot nito ng malalim na hininga saka dumiretso sa kanilang kusina. Mga ilang minuto rin ang lumipas nang makabalik ito. Nanlaki ang mata ko sa kuryosidad nang makita ang hawak nito. Mang, para saan naman yung kalamansi at bawang? Napakarami naman po yata niyan upang ipabaon sa akin. Anak ko, proteksyon nyo laban sa maligno, lalo na sa aswang. Ito, pinagbaon ko na kayo ng maraming kalamansi at sibuyas upang anumang sandali ay may pananggalang kayo sa maligno. Tandaan nyo ha, liblib ang pupuntahan nyo at mainam na ang sigurado. Nakita naming inilagay ni Aling Elena ang napakaraming kalamansi at bawang sa dalang bag ni AJ sabay yakap dito. Doon namin napatunayan na hindi naman pala totoong masungit ang nanay nito. Labis lang itong nag-aalala sa kapakanan namin kasama ang anak niya. Nang mga panahong yun ay hindi ko maiwasang mainggit. Buti pa siya may magulang na nag-aalaga at nag-aalala sa kanya. Wala naman po sigurong gagalaw sa amin doon, ante. Sa laki ng mga katawan namin, iuuntog ko lang yung aswang dito. Pahayag ni Antonio sabay tapik sa muscle nito sa braso. Napangiti na rin kami maging ang nanay ni AJ. Basta't mag-iingat kayo. Hanggat maaari, lahat ng kakainin nyo ron, gumawa kayo ng sausawan na may kalamansi at bawang. Iwasan nyo rin tumanggap ng pagkain, lalong-lalo na sa di nyo kilala. Pagkarating nyo sa baryo, ay kumuha kayo ng lupa, saka nyo ipahid sa tiyan nyo. Iba nang nakakasiguro, mga balong. Nako. Ang mamang ko talaga, napaka-planing. Pero huwag kang mag-alala, Mang. Lahat ng yun susundin namin para sa'yo. Sige na po, mauna na kami. Baka kasi may iwan kami ng jeep papunta ng San Macario eh. Mahirap nang magabihan sa daan. Nakita kong may hinugot si Aling Elena mula sa kanyang bulsa. Ito, isuot nyo lagi ha. Gagabayan kayo niyan kahit saan kayo magpunta. Huwag niyong kalilimutang magdasal. Kaawaan nawa kayo ng Diyos. Naalala ko ang iniabot sa aming rosaryo ni Aling Elena, Karine. Kinuha na lang namin ito saka isinuot sa aming leeg. Hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ang magsuot ng rosaryo habang nasa biyahe. Pasado 6:00 na ng hapon nang makarating kami sa sitio San Macario. Busog na busog ang mga mata kong sinulyapan ang naglalakihang mga bundok kanina sa biyahe.
Doon ko napatunayan na liblib talaga ang lugar na yon dahil napakalayo ng bayan. Looban pa ito na matatagpuan sa pinakadulo ng bundok. Pagkarating namin sa baryong ito ay hindi namin nakaligtaan ang ibinilin sa amin ni Aling Elena. Dumampot kami ng lupa saka ipinahid sa aming tiyan. Mga pare, talagang critical area itong napuntahan natin, no? Di ko tuloy maiwasang mag-isip na baka may mga aswang dito. May pag-aalinlangang wika ni AJ matapos maipahid ang lupa sa kanyang tiyan. Nakapamaywang ang kanan kong kamay habang inakbay naman sa balikat niya ang kaliwa. Uy, mga lalaki tayo pare. Kahit aswang siguro, matatakot sa atin kapag tayo kinursunade. Pagbibiro kong saad dito, hinawakan ko ang suot kong rosaryo saka muling nagsalita. Pero isa sa bagay na hindi natin dapat kalimutan ay ang magdasal. Nandito na tayo. Aasahan ko magiging maayos ang resulta ng pagpapagura natin dito. Gusto ko manalo mga pare at kumpiyansa ako na makakamit natin yon dahil nariyan naman kayo. Biglang sumingit naman si Antonio sa usapan matapos nitong umihi sa gilid ng bundok. Alam mo ba pare, kung saan eksaktong bahay ng gurong tinutukoy mong tutuluyin natin? Tubango ako bilang pagsang-ayon. Malapit lang daw sa eskwelahan yung bahay nila. Magtanong-tanong na lang tayo, pare koy. Ilang minuto ang lumipas at nakakita kami ng tricycle. Doon kasi kami ibinaba ng jeep, gawa ng hanggang doon na lamang ang ruta nito. Kakailanganin pa naming sumakay sa tricycle upang makarating sa paaralan. Pinara namin yon ng ilang beses, subalit laking gulat ko nang hindi kami nito pinansin. Parang hindi niya kami nakikita. Napansin kong may isang babaeng nasa edad 30 ang nasa likod namin at nang pumara ito ay kaagad niyang isinakay. Aba, mapili tong driver na to ba? Dilagpasan pa naman tayo. Iritableng saad ni Antonio nang maisakay ng mamang driver ang nag-iisa nitong pasaherong babae. Baka naman sundo ng babae yun. Hayaan nyo na. Maghintay na lamang tayo ng ibang tricycle. Singit ni AJ at ilang segundo lang ang lumipas ay may sumunod ulit na tricycle at sa pagkakataong yon ay nakasakay na kami, Karine. Mga 10 minuto ang biniyahe namin bago makarating sa paaralan. Kumakagat na ang dilim na mga oras na yon at pagkarating namin sa tapat ng paaralan ay siyang sumalubong nga sa amin ang gurong nagrekomenda sa aking magturo ng sayaw sa mga estudyante. Siya si Ma'am Marikit na siya rin magpapatuloy sa amin sa kanilang tahanan. Mabuti naman po sir at nakarating na ho kayo. Wika ni Ma'am Marikit sabay na ibinaling ang tingin sa dalawa kong kasamahan. Oho ma'am, nga po pala, sila ho makakasama ko magtuturo ng sayaw sa mga bata. Tugon ko, saka naman nagpakilala ang dalawa at nakipagkamayan kay Ma'am Marikit. Sumunod na lang ho kayo sa akin papunta sa bahay. Nga pala, ito po sir yung school na tuturuan nyo, San Macario Elementary School. Bale, doon po kayo sa loob ng school magpa-practice mga sir. Saad ni ma'am, nang panandalian itong huminto saka muling nagpatuloy sa pagdalakad. Sinundan namin siya patungo sa kanilang bahay. Nang marating namin ito, ay kaagad niya kaming pinapasok at sinamahan sa kwartong pagtutuluyan namin na saktong-sakto para sa aming tatlo. Pagpasensya niyo na po mga sir, yan po magiging kwarto niyo. Naku ma'am, walang problema ho. Kami nga po sana magpapasensya, gawa po ng nakaabala po kami sa inyo. Ayos lang sa amin yun, sir. Tsaka kayo naman po magtuturo sa mga bata, kaya wala pong problema. Feel at home po kayo dito sa bahay mga sir ha. Huwag na po kayong mahiya. Matapos ang pag-uusap namin ni Ma'am Marikit, ay nagpaalam na ito upang asikasuhin ang aming hapunan. Pumasok na kami sa aming kwarto. Saka inilapag ang mga dala-dala naming mga gamit. Medyo may kalakihan ang bahay nila ma'am. 2 palapag ito
at matatagpuan ang silid namin sa ikalawang palapag. Tingin ko ay yari ang bahay sa puno ng mulave dahil mapaghalataan sa tibay nito. Maaliwalas ang bahay na yon na ayon kay Ma'am Marikit ay asawa at nag-iisang anak na lalaking high school na ang tanging kasama niya ritong nakatira. Walang ibang laman ang silid bukod sa malaking banig na nakalatag sa kahoy na papag. Ito ang magsisilbi naming tulugan. Matapos may ayos ang kanya-kanya naming damit at makapagbihis, ay umagaw sa atensyon namin ang kakaiba naming nakita. Tingnan niyo mga pare! May nasusunog! Sigaw ni Antonio pagkadungaw niya sa bintana ng aming silid. Sinulyapan ko yon at mula sa kinalulugaran namin ay kitang-kita nga ang sunog na nagmumula sa bundok. Tanaw na tanaw tuloy ang anino ng bundok dahil sa lakas ng sunog na nagmumula rito. Maging ako ay kinabahan na rin nang makita yon. Bakit parang wala man lang natataranta? Ang lakas na ng sunog oh! Singit ni AJ habang ako naman ay napako ang tingin sa sunog. Sobrang laki nga nito. Nakatakatakang hindi man lang naaalarma ang mga tao sa lugar na ito. Ilang saglit lang ay pumukaw sa atensyon naming tatlo ang biglaang pagbukas ng pinto sa aming silid. Sabay-sabay kaming napalingon sa pintuan. Handa na pong hapunan mga sir. Halina po kayo. Sabay-sabay na po tayong kakain. Litanya ni Ma'am Marikit na ikinagaan ng loob namin kung bakit kasi bigla-bigla siyang sumusulpot nang hindi man lang kumakatok. Kita ni Ma'am Marikit ang itsura ng mga mukha namin mula sa sinisilayan naming sunog, saka siya nagsalita. Normal na po yan dito sa San Macario mga sir. Sinusunog po kasi yung mga tuyot na taniman ng palay at mais upang matamnan ulit. Medyo malaki lang apoy ngayon gawa ng maalinsangan ng panahon. Paliwanag ni Ma'am Marikit sa amin. Bumaba na rin kami matapos nun at gaya ng inaasahan ay sama-sama kaming naghapunan sa hapagkainan kaharap ang asawa ni Ma'am Marikit na si Mang Nestor at nag-iisa nitong anak na si Tantan. Matapos maghapunan ay sunod na nag-shower kaming tatlo upang makapagpahinga na. Linggo ng mga araw na yon at kinabukasan ay magsisimula na kami sa aming trabaho. Maaga kami nakapagpahinga dahil na rin siguro sa pagod mula sa biyahe. Kinabukasan ay bumungad sa amin ang maaliwalas na sinag ng bukang liwayway. Rinig ko ang huni ng mga ibon na bumabaybay sa luntiang kulay ng alapaap. Lantad sa aking mga mata ang ganda ng sitio San Macario. Subalit, isang bagay na naman ang pumukaw sa akin. Ang bunga ng tumupok na apoy ay mga usok na mistulang hamog na yumayakap sa bundok. Itim ang kulay ng bundok na siyang panira sa taglay nitong alindog. Oh, handa na ba kayo? Tandaan nyo ha, mga bata ang tuturuan natin ng sayaw. Gusto ko manalo sa contest na to. Sana lang, madali lang natin silang maturuan. Wika ko sa aking kasamahan habang kami ay naglalakad patungo sa paaralan. Ilang metro ang pagitan mula sa bahay nila Ma'am Marikit. Handa na kami pare. Basta tandaan nyo lang yung hinabilin ni Mamang ha. Huwag tayong basta-basta magtitiwala. Iba rin kasi kutob ko sa lugar na ito eh. Naku, tama ka rin AJ. Kinakailangan ng dobleng pag-iingat sa atin para na rin sa ating kaligtasan. Impunto 7:00 ng umaga nang makarating kami sa loob ng paaralan, Caridem. Maagang pumasok si Ma'am Marikit, gawa ng may gagawin daw siya sa kanyang silid na ipinaalam niya naman sa amin kanina bago siya naunang umalis sa bahay. Pagkarating namin sa paaralan ay bumungad sa amin ang mga batang masayang-masayang makita kami. Nagpapalakpakan pa sila kasabay ng mumunting hiyaw na labis kong ipinagtaka. Ilang saglit lang ay natanaw na ng mata ko si Ma'am Marikit na inaayos ang gagamitin naming speaker at mikropono. Sa tapat kami ng flagpole magpa-practice
at sapat naman ang espasyo ng lugar upang doon mag-ensayo. Mga bata! Batiin niyo naman ng magandang umaga ang mga magtuturo sa inyo ng sayaw. Bungad ni Ma'am Marikit, saka sabay-sabay kaming binati ng mga bata. Doon ay gumaan ang loob ko. Kitang-kita ko sa mukha ng mga bata ang kagustuhan nilang sumayaw. Nang may abot sa akin ni Ma'am Marikit ang mikropono, ay sinimulan ko nang magsalita. Bago ito, ay inutusan ko sina Antonio at AJ na palinyahin ang mga ito sa 3 linya na agad namang sinunod ng mga bata. Sinimulan kong magpakilala sa mga ito, pati na rin sina Antonio at AJ. Sunod na nagpakilala isa-isa ang mga bata. 30 ang bilang nila, na binubuo ng 15 kalalakihan at kababaihan. Lahat ng mga mananayaw ay nasa ika-6 na baitang, na kung kaya nasa utak kong madali lang silang maturuan at makapick up ng mga step. Ang tema ng patimpalak sa sayaw ay folk dance. Ang napili kong sayaw ay Salate Mais, na siyang lokal na sayaw ng aming lalawigan. Bali 10 grupo ang magtatagisan sa pista mula sa iba't ibang paaralan ng bayan na aming pinuntahan. Ang aming tuturuan ang magrerepresenta sa sitio San Macario, na siyang pinakadibdib na lugar sa lahat ng mga grupong kalahok. Mahusay! 5 minuto para makainom ka ng tubig! Wika ako matapos kong bigyan ng water break ang mga mananayaw, Karine. Sumisilay ang ngiti sa aking mga labi dahil gaya ng aking inaasahan ay madali lang silang maturuan. Magagaling at hataw silang gumalaw. Kung hindi nga tatanungin, ay hindi mo mahalatang elementarya pa lamang sila. Tinawag ko na rin sina Antonio at AJ na abalang nagmamonitor ng galaw ng mga bata sa likod upang makapagpahinga na muna at makainom ng tubig. Gaya ko ay natuwa din sila sa ipinamalas na galing ng mga bata sa unang araw pa lang ng aming pagsasanay. Ang lupit nila mga pare! Biruin mo, kalahating araw pa lang. Halos patapos na ang routine nila. Wika ni AJ habang nagpupunas ng pawis sa mukha nito. Sumigunda naman si Anton. Ang laki ng potensyal nila pare. Puspusang ensayo pa. At hindi na ako magugulat na may iuwi nila ang kampyonato. Sa halip na tumugon, ay wala silang tugon na narinig mula sa akin, Karine. Nang mga oras kasing yun, ay nakatuon ang atensyon ko sa isang batang lalaki na kabilang sa mga batang tinuturuan namin. Makikita sa paligid ang mga magulang na mga dancers na nag-aabot ng tubig sa kanilang mga anak. Nagtataka ako dahil mag-isa lamang ng bata sa isang sulok malapit sa puno ng mangga. Tila malalim ang iniisip. Ni hindi pa yata ito uminom ng tubig at pinili na lamang mapag-isa at magpahinga. Pare, okay ka lang? Pare! Tinapik ako ni Anton dahilan upang magbalik ako sa wisyo. Yung bata, pansinin nyo, mukhang walang kaibigan. Isa lahat ng mga batang naririto, siya lang ang walang kausap. Lapitan nyo nga. Utos ko sa 2 na agad naman nilang ginawa. Nanatili lamang ako sa kinauupuan ko habang sinusundan ng tanaw ang 2 kong kaibigan na patungo sa kinaluluguran ng bata. Ilang saglit lang ay nakita kong iniabot ni AJ ang baonan nitong tubig sa bata na kaagad ding uminom. Nang makabalik ang 2 sa akin ay nagulat ako sa ibinalita nila. Mukhang pabaya yata ang magulang pare. Hindi na dumating ang tatay niya na kanina pa niya hinihintay. Hindi pa nakainom kaya pinainom ko na. Linya ni Anton na ikinabahala ko, Karine. Napakamot na lang ako sa ulo. Pagkuway, napatingin ako sa aking relo. Muli kong tinawag ang mga mananayaw upang ipagpatuloy ang aming ensayo dahil tapos na ang 5 minutong water break.
Nagpatuloy ang aming ensayo ng maayos at kaaya-aya hanggang sa sumapit na ang tanghalian at dinismiss na namin ang mga bata. Gaya kanina ay nakita ko na namang mag-isang umupo sa sulok ang batang lalaki. Sa puntong yon ay nabahala na naman ako. Hindi ba ito uuwi sa kanilang bahay upang makakain? Nasaan na kaya ang magulang nito kung sakali mang babaunan siya ng makakain? Dahil gutom na rin, ay pinauna ko na munang pumunta sa kantina ng paaralan, sina AJ at Anton, upang makapananghalian na. Nagpaalam ako sa kanilang may pupuntahan lang, kahit ang totoo'y balak kong personal na lapitan ang bata upang alamin ang kalagayan nito. Sige, susunod ako mga pare. Ipag-order nyo lang din ako ng pagkain gaya ng sa inyo. Tumango ang dalawa. Saka nauna na sa kantina. Gayon din, alisto kong tinungo ang batang lalaki. Pagkalapit ko rito, ay naramdaman ko kaagad na naiilang siya. Tumikim ako bago ko siya sinimulang kausapin. Saka umupo sa tabi nito. Kumain ka na ba, bata? Mukhang mag-isa mo lang yata rito. Maging ako ay napaisip sa nasabi ko. Mabilis namang tumugon ang bata sa pamamagitan ng pag-iling ng ulo nito, hudyat na hindi pa siya kumakain. Hindi ka ba uuwi sa bahay nyo? Tanong ko, subalit hindi tumugon ang bata. Base sa pagkakatanda ko kanina nang magpakilala silang lahat, ang pangalan ng bata ay Deo. Muli akong tumikim, saka siya sinagundahan. Hindi ba pupunta ang magulang mo dito, Deo? Wika ko, dahilan upang sa wakas ay tingnan ako ng bata. Tinitigan niya ako sa mata. Hindi ko maipaliwanag subalit nararamdaman ko ang bagay sa mga titig na yon. Ayoko pong nababanggit ang magulang ko! Nabigla ako nang sa wakas ay basagin ng bata ang katahimikan nito. Medyo pumreno akong sumabat bago isipin ang susunod kong sasabihin. Mukhang may problema yata ang bata sa pamilya. At dahil kumakalam na rin ang sikmura ko na mga oras na yon, ay inaya ko na lamang siyang sumama sa akin upang ilibre siya sa pagkain. Hindi naman tumanggi ang bata at sumama na sa akin dahil alam kong maging siya ay nagugutom na rin. Saktong handa na ang inorder na pagkain nila Antonio nang makarating kami sa kantina. Lumapit ako sa tindera upang ipag-order na makakain ng bata. Hindi na nag-usisa pa sina Antonio kung bakit ko isinama ang bata dahil kinindatan ko sila. Baka yun pa ang ikailang ng bata, dahilan upang hindi ito makakain. Natapos ang isang araw naming ensayo nang idismiss ko na ang mga bata eksakto 4:00 ng hapon. Habang naglalakad pa uwi, ay pumukaw sa atensyon namin ang kumpulan ng mga magulang na nagbubulong-bulungan. Nagimbal kami sa aming nalaman. Di umano'y may pinatay kagabi na babae sa bundok. Ayon sa kanila, karumal-dumal ang sinapit ng biktima. Butas ang dibdib nito at tiyan. Wala na ring lamang loob nang matagpuan ang bangkay nito sa pilapil. Ang mas ikinabahala pa namin ay kagagawan umano ito ng aswang. Nagpatuloy kami sa pagdalakad habang nilulukuban na kami ng takot. Ilang saglit lang ay nakita kong dumaan ang isang humahangos na tricycle na pamilyar sa amin. Tama, yun ang driver na umisnab sa amin kagabi. Mas ikinagulat ko nang mamukhaan ko ang angkas nito. Hindi ba't si Deo yun? Untag ko na sinang-ayunan naman ni na Anton. Oo pre, siya nga. Huwag mo sabihin, tatay niyo yung driver na namimili ng pasahero. Singit ni Antonio na biglang bumulabog ang isang malakas na sigaw. Papatayin kitang aswang ka! Nagngangalit na saad ng isang lalaki
habang hinahabol ang tricycle na pinagsakyan ni Deo. May hawak itong malaking patalim na halatang anumang sandali ay tatagain ang driver sa oras na malapitan ito. Hindi na naabutan ng lalaki ang tricycle sa bilis ng patakbo nito, Karine. Nababahala tuloy ako sa bata. Minabuti naming umuwi na lang upang makapagpahinga na. Ay naku, umaatake na naman yung matagal ng peses sa lugar namin. Mag-iingat na lang ho kayo mga sir ha. Sinadya ko talagang dito kayo patuloyin sa bahay namin upang makasiguro akong ligtas kayo. Saad ni Ma'am Marikit nang kami ay nasa hapagkainan. Dahil sa kiliti ng kuryosidad, kaya hindi ko na napigilang magtanong. Ma'am, kaano-ano ho ni Deo yung mamang driver na may tricycle? Tanong ko, at ilang segundong napahinto si Ma'am. Saka naman biglang sumabat ang anak nitong si Tantan, Karine. Yung aswang! Yung papa ni Deo na aswang! Walang prenong saad ng bata. Saka ito sinuway ng mga magulang niya dahil sa inasal nito. Pagpasensyahan nyo na itong bungangan ng anak namin Masyadong prangka Segunda ni Mang Nestor na sinundan kaagad ni Ma'am Marikit. Usap-usapan kasi na matagal ng aswang daw yung tatay ni Deo. Pero bilang guro ng bata, lagi kong pinapaalala sa mga classmates si Deo na huwag tuksuin ng bata. Yun din ang rason kung bakit nilalayuan ng mga bata si Deo. Kesyo, anak daw ng aswang. Paliwanag ni Ma'am Marikit na ikinabigla ko. Naawa nga ako sa bata kasi naapektuhan na. Patalinong bata pa naman si Deo. Pero magmula na maganap ang sunod-sunod na patayan dito sa San Macario, hindi na nakaligtas sa tukso ang bata dahil sa tatay niya raw na maging ako ay hindi naniniwala. Tingin ko, kagagawan ito ng mga rebelde at hindi aswang. Hindi na lumalabas ang balitang to sa ibang baryo para hindi na rin kami machichismis. Nang marinig namin ang mga katagang yun, ay doon ko na napagtagpi-tagpi ang lahat. Kung bakit pinipili ni Deo na mapag-isa at kung bakit mailap sa tao ang tatay niya dahil umiiwas ito sa gulo. Lumipas ang ilang araw na pamamalagi namin sa lugar ay nasundan pa ang patayan. Halos lahat ng biktima ay kapwa butas ang dibdib at nawawala ang ilang lamang loob. Nababahala na kami para sa aming seguridad. Doon ko naalala ang habilin ng mamang ni AJ sa amin. Tila delikado nga ang buhay namin sa lugar na ito. Subalit wala kaming pamimilian kundi ang hintayin ang pista at contest dahil nasimulan na namin. Malapit na ang contest noon nang makilala ko si Mang Pablo. Kolektor siya ng basura sa sitio at hinding-hindi ko makakalimutan na siya ang minsang humabol sa tricycle na pinagsakyan ni Deo. Napakabait ni Mang Pablo. Hanggang sa sumapit ang araw na pumasyal kami sa bahay niya. Araw ng linggo na walang practice. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ang litrato ng namayapa niyang asawa. Pamilyar yon sa akin dahil yon ang nag-iisang pasaherong isinakay noon ng tatay ni Deo bago kami makarating sa paralan. Doon na pumasok sa isip ko na baka nga may kinalaman ang tatay ni Deo sa pagkamatay ng asawa ni Mang Pablo. Halos sumabog si Mang Pablo nang ibalita namin ito sa kanya. Yun kasi ang huling araw nito bago ito natagpo ang wala ng buhay sa Pilapil. Umalis na rin kami at umuwi na sa aming tinutuluyan matapos nito. Araw ng Lunes, 2 araw bago ang contest, ay handang-handa na ang mga bata sa paligsahan. Hapon noon nang matapos ang ensayo, ay kitang-kita ng mata kong may angkas na namang babae ang tatay ni Deo. Sa puntong yon ay kinilabutan na ako dahil buntis ang pasahero. Nataon na hindi pa rin natitigil ang patayan sa lugar, kaya wala sa loob
na nag-arkila ako ng tricycle, saka ko yun pinasundan. Nauna nang umuwi kina Ma'am Marikit, sina Antonio at AJ dahil may pinapaasikaso ako sa kanilang mga props. Nagimbal ako nang makita ng dalawang mata kong huminto ang tricycle na sinasakyan ng buntis na pasahero. Saktong huminto pa ito sa hindi masyadong dinadaanang lugar, sang-ayon sa driver na sinasakyan ko. Madilim na ng mga sandaling yun at tanging ilaw na nagbumula sa sinag ng buwan ang liwanag. Sapat na yon upang makita ang pagbabagong anyo ng tatay ni Deo. Mula sa normal na wangis nito ay tinubuan ito ng maiitim na balahibo. Hindi klaro sa akin ang malapitang wangis ng mukha nito, subalit sapat na ebidensya na yon upang patunay na siya nga ang aswang. "Pakawalan mo yung biktima mo! Ako ang harapin mo, peste ka!" Singhal ko. Subalit laking gulat ko nang mahulog ang nakaumbok sa tiyan ng buntis na pasahero, Karine. Hinugot nito ang patalim na nakatago sa kanyang tagiliran, saka walang pasubaling hinataw ang leeg ng aswang. Kita ko pang gumulong ang ulo ng aswang na napaslang. "Mag-iingat ka! Hintayin mo kami riyan!" Wika ko. Subalit bago pa man ako makalapit sa babaeng pasahero, ay naulinigan ko ang pamilyar nitong boses. "Naipaghiganti ko na ang asawa ko, Lucrecio. Napatay ko na ang aswang!" Hindi ako maaaring magkamali. Boses yun ni Mang Pablo. Kung sa gayon ay nagbalat kayo pala ito at nagpanggap na babae upang makasakay sa tricycle ng tatay ni Deo. Nilapitan ko siya at doon na nga niya tinanggal ang damit pambabae nito at talukbong sa ulo. Sumalubong sa akin ang maluhaluhang si Mang Pablo dahil sa wakas ay naipagtanggol niya ang kanyang asawa. "Ngayon ay naniniwala ka na. Aswang ang pesteng ito!" Wika ni Mang Pablo. Saka nito kinuha ang ulo ng aswang upang ibalita sa kanilang sityo na wala na ang malignong pumapatay sa kanilang lugar. Sumapit ang araw ng pista at ng paligsahan. Dalawang bagay ang nagpasaya at nagpalungkot sa amin. Masaya dahil kami ang itinanghal na kampyon sa contest at malungkot dahil sa mga buhay na nasawi at kay Deo na piniling hindi na sumali sa sayaw magmula nang mapaslang ang tatay nito. Hanggang dito na lang, Karine. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wakas.